Ayan, magandang umaga, tanghali at gabi sa iba't ibang time zone sa buong mundo. Nanonood po kayo ngayon ng Magkape Tayo with Professor L and Sheila. Ayan. Magandang araw mga kababayan. At ngayon po ay meron po tayong special guest. Actually, tayo ang special guest ngayon. Kasi nandito tayo, inimbitahan tayo sa kanyang tahanan ng ating bisita ngayon, ang soon to be, I think, mayor ng Quezon City. Our congressman ng unang distrito ng Quezon City, si Congressman Bingbong Crisologo, ang napaka-popular na Bingbong Crisologo. Magandang araw po sa inyo, sir. Good day. Yes. Kasi iba-ibang time zones. Yes, po. So, good day, Sheila. Good day, Professor L. Ayan, alam nyo, napakainit na ng election ngayon at although hindi pa campaign period ngayon, pero ang labanan dito sa Quezon City ay medyo mainit na. Pero hindi muna yan ang ating pag-uusapan ngayon sa ating first segment with Congressman Bingbong Crisologo. Mas kilalanin muna natin ang ating butihing congressman. Ako po, nakilala ko si Sir Bingbong dahil sa pelikula na The Bingbong Crisologo Story na ang gumanap ay si Rudy Fernandez. Yes. Can you, ano po ba nangyari at nagkaroon tayo ng biopic? Well, sa totoo, ayoko naman sana noon na magkaroon ng film, no? Dahil ayoko naman ma-public yung buhay ko. Pero yung producer, inaaraw-araw ako. So, finally, para tumahimik ng producer, sabi ko, sige, on 3 conditions. Ayan. Ano po yung Sabi tatlong ko, kondisyon? Una, sabi ko, kailangan ko na ang 5 million. Kasi ang offer nila, 500,000 lang. At that time, malaking pera yun. Kinol nila. Oh. Second condition ko was, hindi sila pwede mag-shooting kung wala ako personally. Kasi there are many ways to depict a picture. Kunyari, sa script, nakalagay doon, pumasok si Bingbong na galit. There are many ways to depict anger. Na hindi naman kayo galit. Hindi, anger. Yes. Pwedeng sa tingin lang. Yes. O pwedeng papasok, nagagalit, na sumisigaw. O pwedeng nagsisipa, di ba? So I wanted to be there to control it. So, nasubaybayan nyo talaga mismo yung paggawa ng pelikula? That was a second condition. Okay. Umayag sila. 5 pa rin. Kaya alam mo yon, usually producers won't accept that. Kasi nag-set up, kung hindi ka dumating, hindi wala, di ba? Ang third condition was, kailangan yung gaganap ng role ko, kamukhang kamukha ko. Oh, wow! That's the best part na request. Pero alam niyo, sa totoo lang, parang walang ibang pwedeng gumanap nung kundi si Rudy Fernandez. Di tumigil sila. Yung third request ko, Nahirapan sila? nahirapan sila. So 1 year silang tumigil. Hindi na ako kinulit. Happy na ako. After 1 year, lumapit sa akin. Sir, nakakita na kami ng kamukhang kamukha mo. Ayan. Sige, sabi ko, tignan ko, dali niyo dito. Dinala si Rudy Fernandez. Tinignan ko yung front view, yung side view. Sabi ko, sige, pwede na, pagtsatsagaan. Wow! Napilitan pa pala kayo. Ang swerte naman ni Rudy Napilitan pa pala kayo, Fernandez. No? Pagka kunikwento ko kay Rudy yun, natatawa siya. Napakaswerte naman ni Rudy Fernandez. Napili ni Congressman. Pero let's talk about the movie. Lumabas po ba talaga ang tunay na Bingbong Crisologo doon sa pelikula? Oh yes, but madaming na-integrate. For example, yung babae, no? Alam mo, binata ako noon, kung ipoportray mo lahat, ang haba ng pelikula. So, pinortray lang nila yung pagligaw ko sa wife ko. Shortcut. Yung sa pagligaw sa wife ko, may ibang lumiligaw, pinaalis yung security ko. No? Pero sa ibang babae yun, hindi sa misis ko yun. Na-interchange siya. Hindi, pinagsama-sama na lang. Pinagsama-sama na. Tapos, doon sa eksena yun, naliligawan kong wife ko, nagbigay ako ng regalo sa mga parents niya. Sa ibang babae naman yun. Kasi kung iba-ibahin mo, ang haba. Well, for example, sa film na yun, in-establish namin na case was filed against me. But doon, pinakita na may nasunog, gano'n lang. Hindi pinakita na ako nagsunog dahil hindi naman ako eh. No? May nasunog,
May sumunog, tapos ako inakusahan. That was Parang ayaw kong pakawalan po muna yung issue. Sorry, Sheila. Kasi mainit siya na ibinabato ng kabila ninyong kalaban na kayo daw ay kriminal. Well, that is their opinion. Di ba? They're entitled to their opinion. Well, kasi pwede rin kriminal sila. Bakit yung nagnakaw sila? Hindi ba kriminal yun? Di ba? But I don't want to be accusing them of anything. They accuse me of being a criminal. Wala naman silang preba na kriminal ako. Tsaka malaya nga po kayo eh. Oo. I was elected 4 times as a congressman. My son was elected as a 3-time number 1 councilor. Palagay nila sa mga tao sa distrito kung hindi marunong. Siyempre, nakikita rin nila, no? Saka remember, yung pagkakulong ko, kung yun, all great men, nakulong sila. All great men, Marcos, Aquino, lahat siya nakulong mo yan. Okay, and sir, doon po sa time na yon, nandun, ito, this is my, kasi medyo parang bata pa yata ako nandun si sir. Gusto ko lang malaman ngayon. Ano po yung natutunan nyo nung nandun kayo sa loob na ngayon, I mean, yung experience na yon, you can say na nagagamit nyo yung, hindi nyo malilimutan yung experience nyo. For example, now I understand the situation of those who seem to be yung mga parang walang pag-asa. Kasi naranasan ko yun eh. Alam ko yung damdamin ng walang pag-asa. Walang matakbuhan. Alam ko yung damdamin ng walang kaibigan. Because all that happened to me. Alam ko yung damdamin ng walang pera. Itong katunggali ko, born a silver platter, kaya hindi niya alam ang damdamin. How can she serve? Makita mo nga magdeklara lang kung may pasok o wala, hindi makapag-desisyon because she never had experience. Wala siya experience eh. Hindi niya alam ang damdamin ng mga nasa ilalim. While ako, I have lived with them, I have stayed with them, I have talked with them, I know their stories. At naramdaman ko kung ano yung mga naranasan nila. Sa loob. Sa loob. Naku, medyo umiinit na ang ating usapan. Sa pagbabalik natin, pag-uusapan na natin ang mga issues na kinakaharap ng pagtakbo bilang mayor ni Bingbong Crisologo. Yan ay sa pagbabalik ng Magkape Tayo. At muli po tayo nagbabalik sa ating programang Magkape Tayo. At ngayon, Professor L, titingnan natin ano ba yung mga issue dito sa Quezon City na gustong pagtuunan ng pansin ni Congressman Bingbong Crisologo. Ano po ba yung nakikita nyo na major problem dito sa Quezon City na gusto niya solusyonan? The reason why I learned all of this is because when the responsibility of being president ng PDP Laban was given to me by President Duterte, siyempre, bilang presidente, kailangan umikot ako para alam ko kung ano i-report ko kay presidente. Yung pag-ikot kong yun, Sheila, doon na-disappoint talaga ako. Nakita ko na ang ating lungsod, ang Quezon City, ay napag-iiwanan na ng mga katabi natin city. In spite of the fact that we have the biggest budget, no? Last year, budget natin was 19 billion. Makati was 16 billion. Manila was 12 billion. Caloocan was 5 billion. Taguig was 6 billion. Ang San Juan at saka Mandaluyong is 4 billion plus each, no? And yet, if you compare them, pumunta ka sa Caloocan, doon, may sarili silang University of Caloocan. Libre mga taga-Caloocan doon. Yes. 5 billion lang ang budget nila. May sarili silang auditorium na ang ganda-ganda. Aircon na parking lot. Manila, they have their own pamantasan na Manila. May sarili silang auditorium. Aircon. San Juan, may sarili silang auditorium. Yes. Ang Makati, may sarili siyang University of Makati, may sarili siyang auditorium na aircon. Ang Quezon City, ang laki-laki, none of the above. Walang university na sarili. And I think it's the biggest budget of sa lahat ng city. It is the biggest budget in the entire Philippines. Pinakusahan nila na tatanggalin ko raw yung circle ni yung statue ni Quezon. No.
Ano ba yun? Alam mo, mga fake news sila eh. Opo. Kaysa sa, ang masakit nito, magpapatayo pa raw ako ng casino doon. Yung accusation niya. Ang dami. Samantalang ang nag-approve ng casino, ay itong mga nakaupo ngayon sa council. Sila nag-approve. And even without the perfect public hearing, di sila nag-public hearing. Samantalay ko lang po yung pagkakataon na to dahil isa pang mainit na issue na mismo po ako ay naka-experience sa Facebook. Sheila, Okay. kapag nanood ka ng mga video, ako kasi nandito ako lagi sa taga Quezon City tayo, Yeah. nakikita ko po merong paid ads na lumalabas na kayo po ay di umano ay namimigay ng t-shirt na may kasama ng 200 piso. Well, it At was yung budget na pinagkukuhanan doon ay kini-question. Well, it was a raffle. May nagpaparapol, nag-sponsor, dinagyan ko lang ng 200. t-shirt. Hindi ako naglagay ng 200, yung mga nagpaparapol. Which they're doing the same thing. Tapos, pipicturean nila, sila mas nasa picture nga nila, hindi lang. May picture po eh. Hindi lang t-shirt. Yung picture nila, ano yun, kung ano-ano. Recently, nagparapol sila ng 100,000 worth. So, well, and there's nothing wrong. Kasi Ipalagay mo, galing sa akin 200. So, what's wrong with that? Ano mo, they're trying to... may binabanggit po sila mga 8 million budget na kinuha nyo habang nakaupo kayo. Well, you know, ang congressman, they're talking siguro about the cases filed with the ombudsman by all congressmen na finance sila. It was investigated kasi may nag-complain na yung PIDAP pa, nung panahon pa ng PIDAP. Yung kwan. Lahat ng congressman may PIDAP. And I explained that fully well in an interview. We only pinpoint, when PIDAP was still legal, we only pinpoint kung saan pupunta yung pera, saan pupunta ng project. But since we do not have the facilities for the bidding, for the inspection, there is an agency which implements it. We call it the implementing agency. Kasi wala naman kayong facilities eh. So, the money falls to the implementing agency. Sila nag-implement. We just say, ito ang gusto namin, yan ang gusto namin for our constituents. Now, if iniimbestigahan nila yun, because there were some congressmen na who were accused na pinakit yung pera, how can we packet it? We did not hold the money. The money goes to the implementing agency. And many congressmen had been acquitted of that. By the ombudsman, may nag-complain kasi inimbas lahat ng congressman na nakaupo. At saka doon. may commission on audit naman po. Correct. Para ma-validate po lahat ito. At saka kahit na palagyan natin there are some anomalies, the congressman have nothing to do with. Kunyari, may nabayaran na hindi natapos. Aba, yan implementing agency ang habulin nila, hindi kami. Kasi if the implementing agency paid it and the project was not finished, it's not our fault. As the Congress, it's the fault of the implementing agency. Kasi why did they pay it? Di ba? Hindi pa pala tapos. Yun ang mga issues dyan. So, Congressman, And those are small. Yung katunggali ko nga, may ombudsman case siya ngayon na pinali ni Manoling Murato eh. Mas masama yun, land grabbing. Silang pamilya, land grabbing, inakusahan ni Murato. It's there. I have the papers with me. Kaya, nakakatawa nga, papailan raw ni Vice Mayor Joy Alimurong, no, na si Belmonte, ayaw niyang gamitin Alimurong. Ewan kung bakit. May asawa naman siya. Daw. So, ayaw niyang gamitin yun. Pinailan niya yung mga periodista ng libel. May basis naman yung mga periodista talaga. Nag-file naman si Manoling Murato ng kaso against them. All of them. Sina Sunny Belmonte, sina Joy Belmonte. May land grabbing eh. Nandito eh. Mamaya, papakuha ko yung kopya ng meron dyan eh. Yung kaso. So, hindi lang ako ang may kaso sa ombudsman. Siya may kaso rin sa ombudsman. Fresh pa yung kaso niya.
At masama, land grabbing. Samantalang pademolish sila ng pademolish ng mga informal settlers, at sila pala nagla-land grab. That is according to Manoling Morato. Ayan, they are talking about the ombudsman. Ay, sila may ombudsman, no? Yan, no? Joy Belmonte. Swak sa grab. Hindi lang yun. Morato. Inakusahan na land grabber ang mga Belmonte. So, included yung tatay niya doon. Lahat sila, included yan. I think so, yeah. So sabi po ni Vice Mayor, sabi ni Vice Mayor, Malicioso. fake news How daw can po it yan. be a fake news? May kaso sa ombudsman. May case number. You know, hindi bali kung ordinaryong tao si Manoling Morato. They should remember, Manoling Morato is the son of the first mayor of Quezon City. Yes, opo. And you know, Manoling Morato ran for president. Pinagbibintangan nga ako sa problema yan. Problema nila yan. Hindi ko problema. Nagdemanda yung tao. Hindi ba? Tapos, sinasabi nila na ako raw magkuhan, fake news raw yan. How could it be fake news when you say fake news if there's really no case? Yeah. May kaso eh. Now, as to the merits, well, siyempre, the merits of the case, they will say na hindi totoo. Sasabihin naman ni Manoling, totoo. So that is up to the courts to decide kung fake news o hindi yun, di ba? But the fact is, may kaso siya sa ombudsman. To have fair expose na media, welcome naman po na ma-interview rin po natin ng kabilang partido. Pero ang labanan kasi ngayong eleksyon ay yung plataforma. Yes, correct. Diba? Ano po ba ang plataforma ng Crisologo at Season na tandem? Ang tanong ko naman po ay, paano nyo po gagastusin ang 19 billion budget ng Quezon City? Una, I will set aside 1 billion and put out make a healthcare. Quezon City lang ang walang healthcare program. All countries, all states, even in America, that's their first concern. Healthcare programs. You remember, ang pinag-aawayan nila, Obamacare. Di ba? They want to change it because health is very important. Health is wealth, sabi nga nila. Meron nga mga MRT-7 na bago. Meron na sementadong kalsada. May sakit ka naman, wala kang pambili ng gamot. Kailangan mo opera, wala kang pambayad ng ospital. Papakinabangan mo ba yung mga yan? So, health ang unahin. So, Sa health po, ano po yung mga specific plans po I natin? plan to set aside 1 billion, no? And follow it like Makati. 1 billion, wherein we will issue a blue card, no? So that everything will be available to them for free. Like, for example, yung maintenance medicine will be for free. Kung kailangan nilang MRI, we'll give it for free. Lahat ng kailangan magpa-CT scan, we'll give it for free. Quezon City ang sasagot with the 1 billion. Lahat ng kailangan ng laboratory, we'll give it for free. Now, alam mo, Quezon City is supposed to be the premier city. Opo. And yet, when you say premier city, yung bang may nagagawa ka na hindi nagagawa na ibang lungsod. Baliktad eh. Dapat ganun. Baliktad. Tayo, sila na premier city in spite of the fact that we have the biggest city and the biggest budget. So I plan to restore it, Quezon City, back to as a premier city. So ang plano ko, I plan to buy 40 dialysis machine. Wow. Establish a dialysis center of Quezon City. As a matter of fact, I have planned it already. Now, just in case we win, I plan to put it in Payatas or Baguio Siliangan, a 24-hour dialysis center of Quezon City for Quezon City residents. Free. Hindi po siya ikakalat? Hindi, free. Alam mo, ikakalat mo yung resources mo. Paano yung mga doktor? Ayaw nga po. Di ba? Dapat sa isang center. Yung katunggali ko, ginaya niyan, ikakalat raw niya. Kung ikakalat mo yung resources mo, will be divided. Mahirap po yung operation. For example, kung nandun lahat, all you need is around 5 doctors. 6 doctors to maintain it. Kung ikakalat mo sa lahat ng distrito, sabi niya, di bawat distrito, kailangan mo ng 4 na doktor, 4 na doktor, 4 na doktor. You have to concentrate on it. And I'm sure people
with dialysis problems won't mind going to Oo, one libre center naman. nga eh. Kaya nga center, dialysis center. Yun nga of pong Quezon binabayaran, City. talagang pinupuntahan pa eh. So, yun. And then, I plan to, gusto kong gayahin talagang Makati. I plan to retrench our hospitals. We have 2 hospitals. Novaliches District Hospital, saka Quezon City General Hospital. Papaayos ko talaga. Up to date ko lahat, no? The equipments are there, pero tapos I'll open it for free to Quezon City residents. Of course, babayaran ng Quezon City kasi kailangan din pag-sustain ng hospital. Quezon City government na magbabayad. Yung mga wala nang babayaran mga taga Quezon City doon. That is with regards to health. Yes. Another project would be, the second would be, I plan to set aside 1 billion. No? So that, may kasabihan, tutulong pa na rin. Lubos-lubosin mo na. Our children are studying in public elementary, high school, and senior high school. Of course, their tuition fee are free. Pero may mga hindi pa rin makapagparal kasi there are expenses like uniforms, bags, school supplies. Tutulong pa na rin lamang. Lubos-lubosin na natin. So I plan to set aside 1 billion and lahat na ng uniforme, sapatos, bag, libre na sa mga estudyante sa public school. Kasi nagawa naman po talaga yan. Ako po Nagawa ay sa nasa Makati. University of Makati. Nagtuturo po ako doon. Sila po ang unang nagkaroon ng senior high, pero libre uniforme po. Correct. Ikaw na ang testigo, di ba? Number 3, I plan to recognize our senior citizens. Mapapabayaan ng senior citizens natin eh. Of course, they have a 10%, 1% support, pero it's not enough. Alam mo, yung mga senior citizen natin, kung wala sila, nung kalakasan nila, sila nagbabayad ng buwis, nung kabataan nila, sila nagtatrabaho. And yet, matatanda na sila, uugok-ugok na. Papabayaan na natin sila. Hindi pwede yun. In America, talagang yun, dahil mayaman na bansa, binibigyan nila ng $600 a month because to recognize the efforts of the senior citizen. It's about time that Quezon City should also recognize it in our own small way. So I plan to set aside 1 billion para lahat ng senior citizens, rich or poor, pensionado o hindi, because they were part of the growth of Quezon City, including the PWD, we will have 500 pesos a month na i-deliver sa kanila. Hindi sa City Hall kukunin. Yeah, hindi na pipila. Ano po? Napakahaba ng pila. Hindi lang yun, di ba? Hindi ba yung pila, yung pamasahe nila. Opo. Yung pagod nila, may kasama Nabawasan sila. na. Kakain pa sila. Naubos Pag na yun. uwi nila, 20 pesos na ang matitira. Correct. Di ba? So delivered po through barangays. Well, in the barangay hall siguro, pero not through the barangays. Ay, oo. Baka mabawasan pa eh. Di ba? Direkta na po sa mga senior Oh, citizens. may mga magbababa, may in-charge senior city, bababa, siguro gagamitin lang facilities ng barangay. Kasi eto mga barangay natin, I plan to do something about it when, if and when we win. Mga tao natin sa barangay, wow, when they're complaining about the services. So, another thing na gusto kong pagawin senior citizen is meron tayong 100 years old, 100,000. 100 years old. So maghihintay na 100 years old para makuha ang 100,000. Hindi yun, may binisita ako. 100 years old, tatay ng kaibigan ko. Ganun na lang. After 4 days, namatay. Napakinabangan pa niya, 100,000. Yeah. Baka pag-away-awayan pa ng mga anak niya. Issue pa yan. So I plan to do something about that so that they will really enjoy the benefits. At the age of 85, I plan to release 20,000. Tama na. At the age of 90, I release 30,000. At the age of 95, I release 50,000. Para ma-enjoy naman nila. Ano mo pa yung 100,000 na kayo gano'n? Hindi niya na may kakain ng... Now, the fourth, ang program ko, I plan to, alam mo, kung isang problema yung pagpalibing, I plan to continue with that.
And not only the services of the funeral, 25,000 per service. Maganda na. Maganda na ang tsura ng coffin at lahat. It's a decent burial. Ginagawa ko na ngayon. I plan to continue that. Kaya lang ngayon, wala pang libre cemetery. I plan to open up our public cemeteries. For example, yung Bagbag at saka yung Nambariches. Kaya ayaw naman nila doon, Professor L. Ano? 6 na butas. Kung nasa atas ka, ganun pa na lang. Sobrang taas na ng mga Simple apartment. lang dyan eh. After 3 holes, lagyan mo ng corridor, parang eskwelahan. Papasok ka doon sa second floor, akyat ka. O di, yung pang-4, nandun sa baba na naman. Pang-5, pang-6. After that, lagyan mo na naman ng corridor. Di, pang-7, pang-8, pang-9. Corridor. Not only that, yung butas, kailangan niya extend ng konti yung semento para may paglalagyan ng flowers sa kandila. Parang wala nang Ayan. paglalagyan. I plan to beautify it, to paint it. Tapos siguro gagawin ko pare-pareho ang mga nicho. Ay mga ano yun, yung nakalagay, pangalan, lapida. Pare-pareho. Uniform. Para magandang tignan. It will be beautiful. Ayusin yung garden. And it will be for free. City government, 19 billion. Nung nga nag-speech ako ng ganyan, Professor, nasa harap ko nagbibilang. 1 billion. Sir, ubus na ho. Dapat ubusin eh. Oo, dapat Ubusin sa Sa serbisyo. tao. Tama. Because next year, iba na naman. No? Ubusin yun. Sabi ko, now, ang fourth, the fifth would be the most beautiful. I think nobody has done it yet in the entire world. Yung mga concern natin, well, di ba meron tayong mga seminars na, livelihood seminars. Tinuturuan natin maghanap buhay. After that, aalis na. Wala namang puhunan. I plan to set aside 500 million. And even if it needs to be increased, I will increase it. Papautangin ko lahat ng gustong umutang ng between 10,000 to 100,000. Yung mga gustong magnegosyo. Opo. Yes. Na walang interest. Payable in 3 years, monthly installment. Now, how do we do that? Hindi cash. Nyari, gusto mong barbecuehan na maliit. Yung mga pang-mahirap doon eh. Opo. So, barbecuehan. O, ilan ang kailangan mo? 100 na steak. 10 kilo na karne. Uling. Yung lutuan. O, eto lahat yun. Yung mismong gamit at Ibibigay mo. raw material. Magnegosyo ka na. May bureau na i-create Maganda ko na may titingin. Monthly, kailangan magbayad ka Okay. sa utang mo. Kasi usually po, Ngayon, for example, ang gusto mo naman, tindahan. Sige, sulat mo. Huwag lang mag-exceed ng 100,000. Sulat mo yung kailangan mo. Kailangan mo ng 2 case ng Coke, 2 karton ng sardinas, 3 ano. Huwag lang mag-exceed. Bibigay namin lahat yan. O sige, magtinda ka na. Siyempre, papatungan mo yung kikita ka. At saka may feasibility study. Kaya, Parang bangko. present, opo. 300 na yung sari-sari store doon, maglalagay ka. Hindi na feasible, madidisapprove Tsaka, yan. ang nangyayari For po example, gusto mong magaling kang mekaniko. Yan. Gusto mong mag-open ng shop. Sige, anong kailangan mo? Welding, screwdriver, lahat bibilihan namin. O, ito na. Ito na. Sige, magsimula ka na. Pero bayaran mo monthly. Alam mo kung bakit na-discover ko yan? On a meeting, nag-standby ako sa tindahan. O, kumusta naman? Okay naman. Ba, laki ng puhunin nyo dito. Sabi ko, oo sir, galing sa Bombay. They pay 200 pesos a day. Anywhere. Bombay nga yan. Ang yaman-yaman ng Lungsod Quezon. Why do we not use it to uplift the lives of the poor? Makapagnegosyo sila. And yet, they exist. Yung umutang sa Bombay, 5, 6, they exist. Pero mas malaki yung kinikita ng Bombay kaysa sa kanila. Yes. Ba't di natin tulungan para mas malaki yung kita nila? I plan ng initiative kung mabayaran nila ng monthly, yung last month, hindi na nila mabayaran. Parang kanila na. At pag nabayaran na yun, maro-roll out yung iba naman. Matutulungan mo pa rin yung ibang magnenegosyo. Correct. Kasi may mga naging projects na pong ganyan. Ang naging problema, yung ang ibinibigay pera. Hindi. Yes. I will- Pera. hindi. Ang pera nagagamit nila sa Hindi. ibang bagay. At saka mo-monitor closely yun eh. Yan po. May mga, siyempre, when I create the bureau,
there will be a monitoring na tinitignan lahat. May naka-assign na, District 1, monitor mo ito, mga utang, papasyanan nila. Everyday yan. Titignan nila, nagbebenta, check yung sales. Bukas, magbabayad ka na, yung monthly mo, naka-ready ka na. Dapat may mga mentors po. Tama. So, another project would be, at the cost of 500 million, may kausap na ako. And the cost of 500 million, we can makakapaglagay tayo sa buong Quezon City ng Wi-Fi para libre na ang internet. Libre na yung Wi-Fi. I am doing that right now. I put up 35 Wi-Fis doon sa District 4, sa Tatalon. May mga Wi-Fi doon. Libre na po sa kanila. Libre. Pupunta. Yun lang. Ngayon, pagbukas mo, nandun ka na. Yung mukha ko makikita mo. 10 seconds. Kayo naman na Ngayon, pero yun, mababawi yun. Kasi may mag-a-advertise na. Yes, correct. Mag-a-advertise na sila. Pero ngayon, doon sa mga bahay-bahay ko lang linagay. Wala pa yung talagang stand ang Wi-Fi. Kaya 500 million. Kasi you saturate the city with Wi-Fi. Di siyempre kasi, anywhere you go ngayon, may connectivity ka. Galing naman. High-tech pala kayo, sir. Sabi nga ni Sir kanina, millennials. Ano sabi niyo, Sir? Kayo, Millennial rin ako. Millennial rin ako. Sir, isa sa concern ko, kasi ako po ay matagal nang nag-i-interview ng mga negosyante. That's my show po tungkol sa negosyo. Paano po natin mapapadali o mapapagaang ang mga nagnenegosyo dito sa Quezon City? Ang plano ko, no? Those are, of course, small things, but I have a plan already for that. I plan to, if I win, I plan to put out a memorandum giving only 10 days for the, ano ba yun yung nag-i-issue ng business permit, licensing. 10 days. If they cannot act on 10 days, i-post ko doon, please go to the mayor's office. Yan na. Mayor's office will be the one to follow it up for them. Para mas mapapabilis. Bakit kasi napakatagal mag-apply ng business permit? I don't know why. But ako, I'll put up a task force, not only for business permit, but also for building permits. No? Any problem, that within 10 days, City Hall should resolve it. If the departments cannot solve it, I will have a task force. I'll put all around City Hall. Kung anong problema, within 10 days, it's not resolved. Please go to the mayor's office task force. Doon sila pupuntahan. The task force will be the one to follow it up. The mayor's office will be the one. That's the way to solve. And then, I plan to create, yung katunggali ko, maglalagay lang ng 6 na mini city halls. Unang-una, yung structure. Saan ka kukuha? Maglalagay ng mini city hall. Yung tao. Di ba? It will be a duplication of work. Then, kailangan isa-centralize mo rin lahat. Di ba? Para mas madali lang. Ako, para mas madaliin, all I have to do is create 6 assistant city administrators. 1 for each district. Doon nadadaan lahat yun. Na mamamanduhan niya yung mga department sa baba. So, kasi gano'n rin yun eh. Pupunta ka sa municipal doon. Problema nila yung department rin doon. So, pupunta pa rin doon sa City Hall. Di doon na lang lahat. People will not mind. Pupunta, basta maaskaso sila. Ang problema, pupunta ka tapos hindi ka maaskaso. So, hindi na po tayo magkakaroon ng isang city administrator? We will have a city administrator, 1. Then we will have 6 per district. Per district. 1 per district na they will fall under the city administrator. Mas mapapagaang, mas Para, centralized. Yung city administrator, maaskaso pa niya yung mga empleyado sa city. Kasi ngayon, ang dami niya inaaskaso, hindi kaya ng isang tao lang yan. So, 6 assistant city. In peace and order, bigay sila ng bigay ng ang city council, bigay ng kotse sa mga pulis. Ang traffic, paano ako mag-respond? So, ang plano ko dyan, I will give 50 motorcycles per station. Oo, ang dami. 50. Para yung visibility. Mas makalusot.
bakit madami? Ilang pulis naman sa isang stasyon. Opo, tama. And then, I plan to augment the police stations. Magdadagdag ako and it will create work ng Department of DPO, Department of Public Order and Safety. Magta-train ako ng mga tao doon. Pag baba ng 50 motorcycles, may kasamang 50 na magmumotor. Under the supervision of the station commander. Yung police aangkas na lang. O di ang dali. Di ang dali ng response natin. Walang traffic noon. Paikot-ikot yun, mabilis. So yun ang mga pisa noon. Now, another small thing, no? For example, yung atin Parents Teachers Association. It's a small thing, but it's a big thing also, in a way. The Parents Teachers Association are supposed to be helping out the principal in each school. Noon, aagalaw sila kasi may contribution mga parents. Ngayon, no collection ng policy. Paano gagalaw yung PTA? So, I plan to give a budget to all PTAs. In all schools, I plan to give a budget of 200,000 a year. But they will be accountable. Para maagalaw sila, makatulong sa principal, makatulong sa mga estudyante na pumapasok sa public schools. Alam mo, those are the small things na hindi nila maasikaso. Kasi nagkaroon sila ng asosasyon, pero hindi naman makapagpondo ng budget. Hindi, pero ang PTA is a requirement. Under the law. 12. Wala naman At sila. sometimes nagiging burden din ng mga magulang, yung mga gastusin nila sa mga organizations. Kaya nga pinagbawalan ng koleksyon. Saan kukuha ng PTA ngayon ng pondo? Mapoprotekta ko lang budget. Paano kang tutulong? Pero first time ko nakarinig po na ganyan, nagbibigay Because, budget. bumababa ako, kaya nakikita ko yung problema. Nakikita ko yung mga problema nila. And then the teachers, ang teachers natin, binawasan nila ng allowance coming from the city. Delayed pa. Ang dami-dami pera ng city, ba't madedelay? So I plan to put it back to 2,000 or 2,500 at hindi delayed. Because pagka umayaw yung mga teachers sa atin, would you imagine, Professor, kung ayaw yung mga teachers natin, saan pupunta yung mga estudyante natin? Sino magtuturo sa kanila? Dapat yung city, alagaan natin ng mga teacher. Bakit ang city? Inaalagaan nilang pulis. Ang laki ng allowance sa mga pulis. Bakit hindi nila maakuan? Kasi ang pulis sa peace and order, nakakatulong talaga sila. Kaya may allowance rin. The same should be true with our teachers who are nationally paid. We should help them out. May isa pa akong concern, singit ko na rin, sir. Yung mga traffic enforcer natin, na parang hindi naman, ng local, na hindi masyadong train at minsan sila pa yung nagiging sagabal. That is true. That's why, another in peace and order, I plan to put CCTVs in all stations. Kung ano yung nasasakupan ng police station for peace and order, dapat may kwarto siya doon, kita nila lahat. No? Monitor niya. At per station, mag-assign na rin ako ng traffic enforcer. Para per station na tayo. Pero yung traffic enforcer per station will still fall under the DPOS, not under the police. Ang under the police now will be the 50 motorcycle drivers. Professor L, babalikan natin ang ating usapan with Congressman Bingbong Crisologo sa pagbabalik po ng Magkape Tayo. Nagbabalik po ang Magkape Tayo with Professor L and Sheila. At syempre, talagang mainit ang ating usapan ngayon. Syempre, magbabato pa tayo ng ilan pang mga issues na maiinit na gusto nating ipasagot kay Congressman Bingbong Crisologo. Pero inuulit po namin, welcome po ang kabilang partido para sumagot po sa mga
usapin ito dahil syempre ang role naman natin, Sheila, ay yung balance sa At para programming. malaman ng mga At, taga Quezon City. lahat ng sites ay malaman natin. This is the time para The makilala same nyo program. ang mga mamumuno dito sa Quezon City. Makilatis Correct. nila yung mga kandidato dito. Pero ayon po sa ilang mga nag-oobserba, pare-pareho lang naman daw po kayo ng mga programang or ipagkakaloob o ino-offer. Ano mo, totoo yan. Na pare-pareho, no? Pero although in a different manner. For example, ako, 6 na city administrators para mas mapadali. Sila, 6 na mini city hall, no? And so forth. Pero, okay naman yun. May programa sila maganda, Professor. Ang tanong, bakit ngayon lang? They've been there for 8 years as a vice mayor. 3 elections, there were no such programs. 9 years na nag-mayor ang tatay niya. They never did that program. Why? Why only now? Alam mo kung bakit? Ngayon lang. May programa ganyan. Kasi, well, from my opinion, ito nakaraan na 18 years, wala silang pakialam sa mga tao. Kasi, hindi sila natatakot sa mga tao dahil tuwing eleksyon, wala naman silang kalaban eh. Kaya hindi sila natatakot na walang programa. Ang problema nila ngayon, may kalaban sila Yun. na sinusuportahan ng tao. Kaya, yan, kung ano nung programa nila, pinipid nila. Kaya lahat ng tao ang tanong, bakit ngayon lang? Speaking of lumalaban, no? Sheila kasi, alam natin na sinusuportahan ni Pangulong Duterte si Sir Bingbong, pero sinusuportahan din ng ni Sara Duterte. ni Sara Duterte. Alam mo. So, how you will... Paano po ba yun? Paano niyo po Alam mo, pinapaliwanag sa tao na... Everywhere, that's Yeah. the same. Yes. Everywhere. You go to Basay, sinusuportahan ni Presidente Duterte si Emmy, Alisto, pero hukbong naman itong isa. Yes. Yung Kalaban. kalaban. You go to Zamboanga. Ganun din. Ganun din. Yung congressman doon, sinusuportahan ni Presidente Digong. Yung kalaban niya, sinusuportahan. I think it's... Pero how close you are to President Digong? Well, I was one of the first na tinawagan niya. Because, 3 congressman lang ang nanalo sa partido niya. So, I was one of the first na tinawagan niya. I met the president way back when he was still a mayor. Kasi I have a very big community, yung Love Flock Catholic Charismatic Ministry. I have a very big community in Davao City. So, one of the members said that I should pay courtesy call to the mayor. So, I went to the mayor. Yeah, so, bagbiro si mayor. Pare, pagka hindi mo bisitahin dito, huwag ka nang bumalik dito. Jokingly. So, I went there every time I... Courtesy. Yeah. So, well, friends, we're friends. Kikita kami. So, so I met the president a long time ago. Tsaka kayo po ang official PDP lang. Yeah, the official PDP laban. That's why, makikita ninyo na, well, let me analyze the elections. My political opponents seem to be strong because they always win the elections. But the reason they always win the elections is not because they're strong from my point of view. The reason why they always win the elections, laging wala silang kalaban eh. Tingnan mo, kung may kalaban silang malakas, hindi na sumusunod ang tao, 2016. Ang sinuporta ng mga katunggali ko, mga liberal, Marrojas, Leni Robredo. They were the campaign managers. Alam natin lahat, yellow talaga sila. Ginamit controlled nila ang city. Kasi talagang barangay officials, talagang kanila, kasi controlled. Ginamit nila lahat, pera lahat. What happened? Talo si talo si Leni in 2016. Ang nanalo sa Quezon City was the President Duterte and Bongbong Marcos. Where is now the much feared strength of my political opponents? Wala. Pagka malakas ang kalaban nila, hindi na sinusunod. In my case, in my district, liberal din ang kalaban ko, nakaupo. Liberal sila lahat. Si Presidente, liberal.
tinalo ko by 25,000 votes. Binuhusan nila ng pera. No? Kaya sila, makikita mo na, you compare them to the other mayors. Mayor ng Makati, si Binay, mayor ng Manila, Erap, mayor ng Caloocan, Malapitan. Have you ever seen them, honestly, have you ever seen them kowtow to the president? Wala. Hindi mo sila nakikita na in the pictures or TV na. Why? Kasi they are confident of their own strength. They do not need to be identified. Pero dito, in the case of Quezon City, siguro na-realize sila na wala na silang hold sa baba. Kasi talo yung mga kandidato nila noong 2016 So the only way to get back sa baba is to identify themselves with the President and Sara. Kasi nakikipagagawan sila. Pero mo, kung ako, I would not do that. Pero mo, dilaw na dilaw sila. Dilaw na dilaw sila naman. Talaga naman Nung eleksyon, kung murahin nila si Presidente Digong, yung unggok na yan, unggok ang tawag nila kay Presidente Digong. And yet ngayon, Yes, that is politics, right? Ngayon, Congressman, ito po yung last question ko po sa inyo. Ano po yung quality nyo? Ano po yung meron kayo na wala yung katunggali nyo? Well, first, lalaki ako, babae siya. Opo. Second, experience-wise, siya 8 years. Ika-9th year niya as Vice Mayor. She was elected on a silver platter. Walang kalaban, 3 terms. Before that, she was never a councilor, she was never a congressman. Hindi siya bumababa, hindi niya alam ang sitwasyon. And that is why, kahit mag-decide lang kung may pasok o wala, sa eskwela, hindi siya makapag-design. Hindi niya alam yung sitwasyon sa baba. Hindi niya alam yung abala ng mga Makita mo nga sa Facebook, sabi doon, komode kotse lahat, ang hatid mo. Because she does not experience yun. Hirap na mga parents na naghahatid pa bago pumasok sa trabaho, susundin niya na, wala sa kanya. Second, I finished my AB Political Science in La Salle University. I took up my MBA in La Salle University. Tanungin niyo sa kanya kung ano natapos niya. Archaeologist. So, anong qualification? You tracing the family. Yung tracing the family, kung sino ninuno mo. So, yun ang meron ako na wala siya. Okay. Third, experience. My father was a congressman in the province in Ilocos Sur for more than 20 years until namatay siya, nabaril sa loob ng simbahan. My mother was a governor at the same time for 8 years. So, you would notice that in my span of life, since I was young, nasanay na ako naglilingkod sa mga tao. I know their needs, I know their feelings, plus my own experience. Nung nakulong ako, I stayed with the poor, I stayed with the oppressed, I stayed with the hopeless, so nakakakwentuhan ko sila. So now, experience-wise, and I've been 20 years in politics in Quezon City. I started as a councilor in 1998, 20 years ago. I was re-elected in 2001. After 2 terms, in 2004, lumaban na akong congressman. Ang nakalaban ko, mabigat, Anak ni dati Executive Secretary Romulo, yung Secretary of Tourism ngayon, si Bernard Romulo. Yeah. Tinalo ko. In 2007, I was re-elected as a congressman. 2010, mabigat na naman kalaban ko. Anak ni yung pinakamayaman na Chinese sa Pilipinas. Anak ni Lucio Tan, si Vivian Tan. Okay. And I beat her again. Number 1 yung anak ko na konsel in 2010. Pangatlong term na niya to. 2013, I rested. 2016, I came back and I easily beat my political opponent because I observed the people. So, makikita nyo doon na experience-wise, tanong ko siya. Nakulong ba siya? Hindi siya nakulong. So, hindi niya alam ang damdamin ng walang pag-asa. Hindi niya alam ang damdamin ng mahirap. Hindi niya alam ang damdamin ng
walang kaibigan. Hindi niya alam ng damdamin ng walang kinabukasan. Ako, alam ko lahat. Kasi I felt all of those. So, I know how the people feels. Kasi many of the people now, ang pakiramdam nila walang kinabukasan, walang pag-asa, walang kaibigan. No? I know how they feel. And that's why, knowing how they feel, I know what to do if elected as mayor. Yung katunggali ko, hindi niya alam yun. Born on a silver platter siya. Tinitira ako, nakulong ako. Totoo naman. Oh, but I was able to take advantage. Now I know how people feels. Alam ko ang pakiramdam ng naiipit. Kasi naipit ako noon. Sila, hindi naman sila naipit ni minsan eh. Kaya hindi nila alam ang damdamin ng taong bayan. When my mother was a governor, my father was a congressman. Siyempre, from afar, I could see what they were doing. So I've been trained, since I was young to serve people. And I've been 20 years in Quezon City serving our people. So that's what sets me aside. That's the answer to your question. Okay, so Congressman and soon-to-be Mayor ng Quezon City, good luck po sa inyo. And Professor L, hingan natin ng mensahe si Congressman Bingbong Crisologo para sa mga kababayan natin dito sa Quezon City. Kasabihan po sa Ingles, opportunity knocks only once. If you let it pass away, it will never come again. On May 13, 2019, pagkakataon na po natin na baguhin ang ating lungsod. Pagkakataon na po natin na bigyan natin ng kinabukasan ng ating mga anak. Alam niyo po, mga kapatid, pagka pinalagpas natin yung pagkakataon na yan, as the saying goes, if we let it pass away, hindi na babalikan. Kung palagpasin natin itong pagkakataon na ito sa May 13 at nanalo yung mga katunggali ko, 9 na taon na naman po nandito tayo maaskaso, dahil 9 na taon na naman na wala silang kalaban. At kung wala silang kalaban, wala silang pakialam. So, sana po huwag natin palagpasin itong pagkakataon na ito. Samahan niyo po ako. Sa akin, malaking sakripisyo ito dahil may 2 term pa akong congressman. Pero samahan niyo po ako sa sakripisyo ito. Pagka sinamahan niyo ako at maging matagumpay po tayo, isang araw, paggising niyo sa umaga, pagbuka ng bukan liwayway, masasabi niyo, salamat Lord, at sinamahan namin si Mayor Bingbong Crisologo. Alam mo, it's a journey ang interview ang isang Bingbong Crisologo. Yes, correct. Parang sumakay ako sa time zone ng kanyang political career na talagang masasabi nating aged, veterano, eksperyensado, at may puso. At ako nga, sabi ko sa'yo dati, napapanood ko lang yung pelikula niya. So ngayon, na-meet ko na yung totoong Bingbong Crisologo. And it's really a good experience to have with us or naimbitahan tayo dito sa tahanan ni Congressman Bingbong Crisologo. And it's the people to decide ngayong May 13 kung sino ba talaga ang karapat-dapat para sa Quezon City. Tayo na may hindi nag-i-endorse. So Yes, tayo correct. ay inaalam natin ang mga kandidato kung ano ang kanilang plataforma at kung ano ang kanilang plano kapag sila'y naupo. Yes, correct. At ito ay hindi hindi natin ginagawa para sa ating mga sarili. At ito ay ginagawa natin para sa kaalaman din ng taong bayan. Kung makilates nila yung mga kumakandidato ngayon. So, abangan nila yung mga susunod nating episodes. Meron pa tayong mga interviewing mga mayor, congressman, at yung ating mga naka-line up na senators. Yes, correct. At muli po, lagi niyo pong susubaybayan ang ating programa sa www.peoplesdaily.com at magkape tayo. With Professor L. And Sheila.